Maligayang pagbabalik sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang action comedy film noong 2022 na pinamagatang The Way of the House Husband. Warning, spoilers alert, watch out, and take care. Ang ating bida ay isang matipunong Ginoo na may katawan na puno ng maalamat na mga tato. Ang kanyang pangalan ay Kurode Tatsu at siya ang pinakaiginagalang na miyembro ng Yakuza. Siya ay naging maalamat na boss ng Yakuza matapos mag-isang inubos ang mga pamilya ng kanyang mga karibal na grupo. Dahil sa kanyang lakas nung nakikipaglaban pa, nakakuha siya ng palayaw na Immortal Dragon. Ngunit isang araw, bigla siyang nagkaroon ng pagsisisi at gusto na niyang lisanin ang madilim na landas at maging isang mabuti at responsableng asawa at ama. Ginugugol niya ang kanyang araw sa paglilinis ng bahay, pagluluto at pag-aasikaso sa kanyang pamilya, bagay na ganap na kabaligtaran ng kanyang buhay sa nakaraan. Pagkatapos ay nakilala natin ang asawa ni Tatsu, si Miko. Si Miko ay isang workaholic, isa siyang office worker at siya ang pangunahing breadwinner para sa kanilang pamilya. Mayroon silang isang stepdaughter na nagngangalang Himawari, isang teenager at kasalukuyang nag-aaral pa. Araw-araw pinaghahanda ng baon na pagkain ni Tatsu ang kanyang asawa at anak bago pumasok sa trabaho o paaralan. Pagkatapos nito, lumilibot si Tatsu sa komunidad kasama ang kanyang kaibigan na si Akamiya Masaro upang mangolekta ng mga kontribusyon mula sa mga residente sa kapitbahayan. Bagamat maganda ang kanyang intensyon, ngunit dahil sa kanyang pangangatawan at hitsura, mukha siyang loan shark na nangungulekta ng mga utang. Subalit ang katotohanan, ginagamit nila ang pera para sa mabubuting bagay tulad ng pagbabantay sa security post, buwan ng mga kaganapan sa pagdiriwang at pagpapanatili ng hardin sa kanilang compound. Ngunit minsan ay wala sa kondisyon ang mukha ni Tatsu at ang kanyang nakakatakot na mukha ay kadalasang kinakatakot ng mga residenteng nilalapitan nila. Isang araw, nang umikot sila sa mga residente upang mangolekta ng mga renta, nakakita sila ng isang bagong gusali. Gusto nilang singilin ng kontribusyon ang gusaling iyon kaya pumasok sila ni Akamiya sa loob. Nakilala nila ang may-ari ng gusali na nagngangalang Kondo na isa palang boss ng Yakuza. Nang humingi si Tatsu ng 500 yen para sa kontribusyon, tinawanan lang sila ni Kondo at hiniling sa kanila na umalis. Sa una ay hindi siya nakikilala ni Kondo at naging bastos pa kay Tatsu, ngunit nang tinanggal ni Tatsu ang kanyang salamin, namukaan siya ni Kondo at nagmadaling kumuha ng pera para ibigay sa kanila habang nanginginig sa takot. Nang makaalis na sina Tatsu, kinwento ni Kondo sa kanyang mga tauhan kung sino si Tatsu. Sa nakaraan, nagkaroon ng year-end gathering ang mga matataas na opisyal ng Yakuza sa Japan at doon unang nakita ni Kondo si Tatsu. Sinabihan niya si Tatsu na umalis sa kanyang daan, ngunit bigla siyang nadula sa sahig na inaayos ni Tatsu at aksidente siyang nasikuhan sa ulo. Pinagalitan ni Tatsu si Kondo at naghamon ng away na ikinatakot ni Kondo at napagtantong hindi ordinaryong tao si Tatsu. Hindi akalain ni Kondo na dito nakatira si Tatsu at naisip na bumalik siya upang maghiganti sa kanya kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na higpitan ang kanilang seguridad. Samantala, si Akamiya ay pinuntahan ang kanilang amo na nagngangalang Iguchi Kikijiro na isang lokal na Yakuza boss. Ipinaalam ni Akamiya ang tungkol sa mga bagong saltang grupo ng Yakuza sa kanilang lugar. Si Iguchi ay may magandang asawa na nagngangalang Hibari na isang miyembro rin ng Yakuza. Gayunpaman, dahil ang mga pamilihan ay may kamahalan at ang kanilang ekonomiya ay nahihirapan, ang mag-asawa ay kasalukuyang nagtatrabaho ng part-time sa isang convenience store. Si Iguchi ang security guard, habang si Hibari ang cashier at dahil busy sila sa trabaho, wala silang magagawa kundi ipagpaliban ang pagharap sa bagong problema sa Yakuza. Sa bahay, pinag-uusapan ng pamilya ang tungkol sa pagpapalaya ng kanilang alagang hamster. Hindi na nila ito magawang maasikaso, ngunit hindi rin nila ito kayang basta palayain sa kalye kaya't nagbukas sila ng adoption para sa mga taong gustong mag-alaga ng cute na hamster. Habang naghahanap ng mga taong mag-aalaga sa hamster, isang pulis ang nakakita sa kanya at naghinala na may dala siyang baril. Ayaw ni Tatsu na malaman ng mga opisyal ang tungkol sa kanyang hamster kaya tumakbo siya papasok sa gusali ni Kondo upang makalayo. Ngunit inakala ng mga tauhan ni Kondo na pumunta si Tatsu para atakihin ang kanilang amo kaya hindi na iwasang makipaglaban si Tatsu. Dahil sa liksi ng ating bida, nagawa niyang talunin silang lahat. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bintana upang maiwasan ang mga pulis na humahabol sa kanya. Kalaunan, si Tatsu, na hinahabol lang noon ng dalawang pulis, ay hinahabol na ngayon ng buong puwersa ng kapulisan kahit na isang hamster lang ang kanyang itinatago.
Hindi nagtagal si Tatsu ay na-corner kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ilabas na ang hamster sa kanyang bulsa na inakala ng mga humahabol na pulis ay isang baril. Upang iligtas ng mga pulis ang kanilang sarili mula sa kahihiyan, nag-alok ang isa sa kanila na siya na ang kukuha sa hamster upang alagaan na ikinatuwa ni Tatsu. Sa gabi, nakita ni Miko si Tatsu na mukhang pagod at bilang isang mabuting asawa, nagkusa siyang magluto para sa kanilang hapunan, ngunit hindi pa pala kailanman nagluto si Miko para sa kanila at ang kinalabasan ng kanyang niluto ay walang lasa. Habang kumakain, pinag-uusapan nila ang destinasyon ng kanilang bakasyon para sa susunod na summer. Ngunit bilang dating yakuza, hindi maiwasan ni Tatsu na mag-alala tungkol sa mga masasamang bagay na maaaring mangyari at puro mga negatibo ang kanyang naiisip kaya tinanggihan niya ang kanilang planong bakasyon. Maya-maya, biglang nakarinig si Himawari ng sumisigaw sa harapan ng kanilang bahay. Dahil sa pagdududa, agad niya itong sinuri at nakita niya ang isang batang lalaki na tila iniwang mag-isa doon. Napagpasyahan nilang tumawag ng pulis at hanapin ang mga magulang ng bata. Nang pumunta si Tatsu upang bumili ng mga diaper sa convenience store, inakala ni Hibari na nagkaroon na sila ng anak ni Miko. Ikinagulat at ikinatuwa ito ni Iguchi at sinabing dapat silang magkaroon ng selebrasyon. Sa gabi, pumunta sila sa bahay ni Tatsu upang mag-celebrate at batiin sila ni Miko. Ngunit upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ipinaliwanag ni Tatsu ang totoong pangyayari. Sa huli, nagkasundo ang lahat na alagaan ng bata hanggang sa matagpuan ng kanyang mga magulang at pinangalanan nila ang bata na Ryo. Dahil sa presensya ni Ryo, mukhang naging mas masaya si Tatsu. Nagkusa rin siya na humanap ng kalaro para kay Ryo, ngunit dahil muli sa kanyang nakakatakot na hitsura, umalis ang mga magulang kasama ang kanilang mga anak mula sa playground. Gayunpaman, may pagnanais si Tatsu na bigyan si Ryo ng mas masayang childhood upang hindi ito maging katulad ng kanyang masalimuot na pagkabata. Nakatanggap ng tawag si Tatsu mula sa isang kakilala dahil umano sa isang kaguluhan na gawa ng mga tauhan ni Kondo. Makikita ang mga lalaki ni Kondo sa isang lumang paaralan at sinusubukang pilitin ang isang guro na pumirma sa isang dokumento. Bagaman maamo at masunurin ang itsura ng guro, may malakas siyang boses at matalas na salita kapag nagalit na ikinatahimik ng mga lalaki. Nang makarating na si Tatsu sa lugar, agad na natakot ang mga tauhan ni Kondo at piniling umalis na. Ipinaliwanag ng guro ang plano ni Kondo na bilhin ang gusali ng paaralan para gawing supermarket. Dahil sa pagtanggi sa kahilingan ng Yakuza boss, nakaranas ang paaralan ng iba't ibang uri ng pananakot at karahasan hanggang sa tuluyang napilitan ang mga mag-aaral na magbitiw at hindi na pumasok sa paaralan. Ang malungkot na sitwasyong ito ay nagpalungkot sa lahat, gayon din si Tatsu. Nilapitan siya ng isang ina at humingi ng tulong sa kanya na hinihiling na gamitin ni Tatsu ang kanyang kapangyarihang taglay upang protektahan ang paaralan at matigil na ang kaguluhang nangyayari. Nang makauwi, tinalakay ng mag-asawa ang tungkol sa paaralan. Pagkatapos ng mahabang talakayan, sa wakas ay pumayag si Miko na tumulong si Tatsu, ngunit mayroon siyang sariling kondisyon na hindi dapat gumamit ng karahasan si Tatsu sa paglutas ng mga problema. Nang marinig ito, binalak ni Tatsu na anyayahan ang kanyang dating kaibigan si Shirakawa Torajiro. Isa rin siyang yakuza na may focus at karanasan bilang isang gwardya ng paaralan. Ngunit bilang mga dating yakuza, kahit na ang mahinhin ng mga talakayan ay gumagamit pa rin ng mga kalamnan, kaya sa halip na mag-usap ng mahinahon, sila ay mas parang nag-aaway. Habang nag-uusap, biglang sumulpot sa di kalayuan ang isang babaeng nagngangalang Koharu na kapatid pala ni Shirakawa. Sa pag-aakalang nag-aaway sila, inawat niya ang dalawa at sinubukan din niyang tamaan si Tatsu. Si Koharu ay agad na na-inlove kay Tatsu dahil sa kanyang kagwapuhan. Samantala sa bahay, nag-uusap sina Akamiya at Miko. Nagsimula si Akamiya ng negatibong pag-iisip at naghinala na si Ryo ay halos kamukha ni Tatsu. Naisip niya na baka ang bata ay bunga ng pakikipagrelasyon ni Tatsu sa ibang babae. Napaisip si Miko sa mga sinabi nito at sa huli ay sinampal niya si Akamiya dahil sa pagkainis. Kinabukasan, nagkaroon ng iba't ibang ideya sina Tatsu at Akamiya upang i-promote ang paaralan at kalaunan ay gumawa sila ng promotional video para sa paaralan. Ang kanilang intensyon ay gumawa ng introductory video, ngunit sa halip na maging interesante, ang resulta ay parang naging isang action movie trailer. Gayunpaman, hindi sila sumuko at nagpatuloy sa pamimigay ng mga flyers sa daan upang i-promote ang paaralan, ngunit dahil sa hitsura ni Tatsu, nagmukha silang mga thugs na sinusubukang mangikil ng mga tao.
Pagkatapos makita ang video, nagpa siya si Koharu na pumunta sa paaralan at mag-apply bilang isang guro, ngunit sa katotohanan ay ginawa niya ito upang mapalapit kay Tatsu. Agad na nilapitan ni Koharu ang unang estudyante ng paaralan na si Ryo. Nang makita ang pagkamalapit ni Ryo at Koharu, muling nagduda si Akamiya at tinawagan si Miko upang ipaalam ang impormasyon. Nagdulot ito ng negatibong pag-iisip ni Miko kay Tatsu at nagsimula niyang isipin na si Ryo ay anak sa relasyon ni Tatsu at Koharu. Dahil sa pagdududa, nagdesisyon si Miko na samahan bukas si Ryo para sa gaganaping sports festival sa kanilang paaralan. Kinabukasan, ang paaralan ay binisita ng isa pang grupo ng Yakuza. Agad namang naalerto si Tatsu at naghanda muli sa pakikipaglaban. Ngunit sa hindi inaasahan, dumating pala sila para i-enroll ang apo ng boss sa paaralan. Dahil kilala si Tatsu ng mga Yakuza sa lugar na iyon, nagpa siya silang ipagkatiwala sa kanya ang pag-aalaga ng kanyang apo. Sa parehong araw, si Miko, na sobrang curious kay Koharu, ay dumating sa paaralan at sa wakas ay nakita na ng personal si Koharu. Nagpakilala siya sa kanya at ipinaalam na si Tatsu ay kanyang asawa. Naganap na ang sports festival at dahil dalawa lang ang estudyante, dumalo ang ilang mga kakilala ni Tatsu upang makisali sa laro, kabilang na sina Iguchi at ang kanyang asawa kasama ang iba pang mga empleyado ng convenience store. Sa huli, si Miko ang nagwagi sa women's competition. Sumunod, ang mga bata naman ang nakilahok at naglaro ng race. Bagamat dalawa lang ang mga bata, excited ang lahat at napuno ng masasayang tawanan at masasayang muka ang paligid ng paaralan habang nag-e-enjoy sa kompetisyon. Sa ibang lugar, nagalit si Kondo nang makitang maayos pa rin na tumatakbo ang paaralan. Nagpa siya siyang bumisita sa paaralan kasama ang kanyang mga tauhan. Kumpiyansa siya na makikilala siya ni Tatsu, ngunit gayon paman, labis na nadismaya si Kondo na hindi siya naalala ni Tatsu. Naging sanhi ito ng tensyon sa kapaligiran. Nang akmang lalapitin ni Kondo si Tatsu, biglang lumapit si Koharu at sinuntok sa muka si Kondo. Dahil sa pangyayari, nagbanta ang mga ito na maghihiganti bago umalis sa lugar. Habang lumilipas ang mga araw, dumarami ang mga bata na pumapasok sa paaralan. Nagpatunay ito na umunlad ang dating paaralan na halos magsasarado na dahil sa paggabay ni Tatsu at ang kanyang mga kasama. Si Tatsu ay nakaramdam din ng pasasalamat at kasiyahan dahil ang buhay sa paaralang ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng init ng pamilya na nawala sa kanya. Nakikita ang kaligayahan ni Tatsu, naging masaya rin si Miko. Pareho nilang naramdaman na ang presensya ng anak na inampon nila bilang miyembro ng pamilya ay nagdulot ng maraming positibong pagbabago at kaligayahan. Isang umaga, si Miko, na pinagmumultuhan pa rin ng mga hinala, ay nagpa siya na makipag-usap ng one-on-one kay Koharu. Patuloy pa rin niyang iniisip na si Ryo ay anak ni Tatsu kay Koharu, ngunit dahil sa naging paliwanag ni Koharu, sa wakas ay napagtanto ni Miko na siya ay nagkamali, habang nakaramdam rin ng pagkahiya. Lalong naging komplikado ang mga bagay nang may bumangga sa bakod ng kanilang paaralan, at may isang itim na kotse na lumitaw na kumidnap kay Himawari at Ryo. Sinubukang protektahan at iligtas sila ni Akamiya, ngunit agad siyang napatumba at bumagsak sa kalsada at nawalan ng malay. Agad na tumakbo si Tatsu at ang iba pa sa itim na sasakyan at nagkaroon ng habulan. Nang makita ang agwat sa pagitan ng mga sasakyan, sumabit si Tatsu sa kotse ng mga kidnapper para iligtas ang kanyang dalawang anak. Maging si Torajiro ay nakiisa rin sa paghabol upang tulungan si Tatsu. Sa huli, matapos ang mahabang habulan, nagawa nilang pigilan ang mga kidnapper at nabawi sina Himawari at Ryo. Pagkatapos, pumunta si Tatsu at ang iba pa sa ospital kung saan ginagamot si Akamiya. Wala pa rin siyang malay dahil sa matinding sugat sa ulo. Sa kalungkutan, nagsimulang maghinala si Tatsu na si Kondo ang nasa likod ng pagkidnap na ito. Dahil dito, naramdaman ni Tatsu ang pangangailangan na maghiganti. Nakikita si Tatsu na gustong maghiganti, si Torajiro ay hindi nag-atubili na samahan siya sa kanyang tabi. Parang flashback lang sa nakaraan kung saan ang dalawang Yakuza na ito na may mabangis na katawan na puno ng mga tato ay handang ipakita muli ang kanilang kapangyarihan. Pagdating nila sa lugar ni Kondo, sinalubong sila nito kasama ang kanyang mga tauhan sa kanyang tabi. Ibinato ni Torajiro ang isang hamon sa kanila at dahil doon, nagsimula ang napipintong labanan.
Ang bawat grupo ay sinimulang maghanda sa kani-kanilang ibang paraan. Isang magandang balita ang dumating mula kay Akamiya, sa wakas ay nagising na siya mula sa pagkakoma. Nang makalabas na sa ospital, wala na siyang sinayang na oras at nagdesisyon na samahan sina Tatsu para sa nalalapit na labanan. Dito, makikita ang grupo ni Tatsu ay tila busy sa pagpili ng mga armas at maingat din silang kumukuha ng malaking halaga ng gunpowder mula sa kanilang iba't ibang kontak. Ang mga paghahanda na kanilang ginagawa ay muling naging mainit na tsismis na nakuha ang atensyon ng mga lokal na tao sa kanilang komunidad. Naisip nila kung gaano katindi ang magiging labanan. Nabalitaan ni Kondo ang ginagawang malaking paghahanda ng grupo ni Tatsu. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang matandang Yakuza boss na nagpadala sa kanyang apo sa paaralan. Sinadya niyang makipagsanib puwersa kay Kondo, umaasang makakapaghiganti kay Tatsu para sa kanilang nakaraan. Sa pakiramdam na mayroon siyang karagdagang suporta, malugod na tinanggap ni Kondo ang tulong nito. Panahon na para maganap ang labanan. Bago umalis, umaasa si Miko na makabalik si Tatsu ng ligtas. Kalaunan, ang grupo ni Kondo na nakasuot lahat ng itim na suit ay nagmarcha patungo sa battle site. Biglang may sumabog na ikinagulat ng kanilang grupo. Akala nila na ito ay tunog ng mga putok ng baril, ngunit ito pala ay tunog ng mga paputok na ginawa ng grupo ni Tatsu. Sa hindi inaasahan, hindi sila sinalubong ng mga linya ng kaaway sa labanan kundi ng mga taong nagdiriwang ng pista. Ginamit pala ni Tatsu ang mga gunpowder na inakala nilang para sa mga bomba, ngunit para pala sa mga paputok sa pagdiriwang ng pista. Kasabay nito, ibinunyag ng Yakuza boss na nakipagsanib puwersa kay Kondo na isa siyang spy agent at layunin niyang makakuha ng ebidensya para sa mga ginagawang paglabag sa batas ni Kondo upang maaresto siya ng mga pulis. Sumenyas na ang mga pulis sa lugar upang arestuhin si Kondo at ang kanyang mga tauhan. Dahil nakaramdam ng galit sa pagtataksil at napagtantong wala nang magagawa, nagpasimula si Kondo ng labanan. Bagamat binubuo lamang sila ng kaunting katao, nagawa ng grupo ni Tatsu na pabagsakin ang lahat ng tauhan ni Kondo. Huling hinarap ni Tatsu ang boss ng kalaban na Yakuza na si Kondo, ngunit dahil hinarap ni Kondo ang isang maalamat na Yakuza boss, hindi nakakagulat na tinalo rin siya nito at kasamang itinali sa kanyang mga tauhan. Inihayag ni Tatsu sa lahat na sila ay nanalo na sa laban. Sa huling pagkakataon, isiniwalat ni Kondo ang katotohanan na hindi siya ang kumidnap sa mga bata. Nang marinig iyon, kinumpirma rin ng mga pulis na dumating sa lugar na hindi nga si Kondo ang may pakana ng pagkidnap sa mga anak ni Tatsu. Lumalabas na ang mga salarin pala ay ang mismong dalawang lalaki na dumukot sa mga bata at siya ring nag-iwan kay Ryo sa tapat ng bahay ni Tatsu. Noong una ay kinidnap nila ang bata para humingi ng ransom sa mga magulang, ngunit dahil sa maraming presensya ng mga pulis, mas pinili nilang iwan ang bata sa bahay at binalak na sunduin ito pagkalipas ng ilang araw. Matapos ang mahabang interogasyon, sa wakas ay natagpuan ang bahay ng mga magulang ng bata. Nagpasya sina Tatsu at Miko na ibalik na ang bata, bagamat nalulungkot, ito ang pinakamabuting gawin. Hindi rin nakalimutan ni Miko na magbigay ng maraming mensahe at nagpasalamat kay Ryo para sa presensya nito sa kanilang pamilya. Bagamat ito ay maikli, ang kanilang mga araw ay naging napaka-espesyal mula noong dumating sa kanila si Ryo at dapat silang manatiling masigasig sa pamumuhay sa mga darating na araw. Maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.